So welcome back to our channel guys, and as promised, ito na po yung ating LC300. So ito ang i-feature natin ngayon sa Nakasakay Ka Na Ba episodes. This one is the 2024 VX LC300 on white pearl. So mas mahal to ng 15,000 than the SRP. So the SRP is 5,732,000. So makikita nyo agad yung napakagandang front grille. Medyo nagbawas siya ng mga chrome, no? At andito yung napakalaking 3D emblem ng Toyota. And we have here the front camera, the parking sensors, tapos meron tayong headlight washer, and yung napakagandang headlight. So this one is a DRL na projector headlamp. Susunod na titignan natin is the engine bay. So buksan muna natin yung kanyang hood. So similar sa 200, meron pa rin tong hood dito sa kanyang hood. And look at the engine bay, napakaganda. It's a 3.3 liter twin turbo V6 diesel engine. So meron tong 302 horsepower and 700 Newton meter of torque. On the clock, meron din tong 8 seconds 0 to 100. So mabilis yon for an SUV. So after the front, punta naman tayo sa likod. So dito sa likod, pansinin nyo din, medyo nabawasan na rin yung kanyang chrome. So we have here the Toyota logo, the Land Cruiser, and then yung twin turbo badge, and then the ZX badge. Also, we have here the toe clamp, which is much similar din dun sa 200. So I think meron din tong 10 tons pulling capacity. So ang pinagkaiba nila, hindi na to split tailgate. So ano na to? Powered tailgate na isang buo. So inside, makikita nyo, it's an all black interior. And yung kanyang third row is already a powered button, hindi katulad nung sa 200. Yan ang kanyang third row. Yan. So yung kanyang headrest, mas maganda yung headrest ng 200. And this one, dalawa na lang ang pwedeng umupo. So sa 200 kasi, it's an 8-seater, while this one is a 7-seater. Kaya makikita nyo, much tight to kumpara doon sa 200. So here, we have the tools and the storage. Then on the side, andito din yung jack. So pag na-flatan kayo, ito yung access ng inyong jack. So we have here an outlet, 220 volts, and meron tayong lamp. And on the other side, meron tayo ditong fuse and relay. So try natin umupo sa third row. Pasok tayo ngayon sa third row, just like the other SUV. So sa tingin ko pa lang, masasabi ko ng masikip. Sara natin to. Well, in fairness to this, I'm 5'8" and masikip talaga siya. Pero yun nga, nagbigay siya ng legroom pero sobrang tight nito. So on the sides, we have here 2 cup holders each. Tapos backrest control. And then meron din ditong USB. So yung upuan dito, pambata. Adult, yeah, it can fit pero hindi komportable. Yeah, let's go! Second row. Mas mahirap bumaba dito sa 200 kaysa dun sa 300. Yun ang masasabi ko. And may buttons din dito. Adjustment din nitong backrest. And then kung i-stow mo tong third row. Second row. Dito sa second row, try natin i-recline. So ito na yung max niya. Unlike the 200, nahihiga pa natin nun. Po tayo. And then, mas masarap yung upuan. Ramdam mo yung cushion, mas malambot. Try natin kung na-atras to. It's fixed. Oh. So hindi na rin to na-slide backwards and forward. Ito na to. So here, the last time sa LC200, we have net mesh na lalagyan ng mga stuff. So dito naman, pockets na siya kasama sa upuan. Meron tayo ditong AC vents, tapos meron siyang wood garnish, and ventilated seats din siya. Pwedeng malamig, pwedeng mainit. Type-C cables, cigarette lighter socket. So yan yung meron dito sa second row. Tingnan natin yung armrest. So the armrest, komportable din, pero parang medyo
tighter na siya kumpara dun sa 200. So, pwede dito mag-fit ang tatlo pero hindi kasing komportable nung sa 200. So, cup holder here, yan, pogi. Then, nawala din yung storage dito na bumubukas. At alam ko pwede mo din tong ibaba if you're needing a longer armrest. Yan, pwede mo siya ibaba. Pero huwag natin gawin. Meron tayo ditong JBL tweeter. Sa door handle, meron tayo dito wood garnish. Then, napakagandang leather fills. So, grab handle, and AC vents. Tapos, meron tayo ditong lamp. It's a two-way lamp. Hindi siya katulad nung nasa gitna lang. So, directional lamp siya papunta sa'yo. So, that's it. And punta na tayo sa premium seat, the driver's seat. So, the best seat is the driver's seat. Okay. So, kapansin-pansin agad yung napakagandang dash. So, start na natin. Pwede mo natin ng aircon. Lagyan natin sa auto. Simulan sa pinto. So, compared with the LC200, meron pa rin naman siyang memory seats buttons. Yun nga lang, yung kanyang side mirror, nilipat na dito sa door. Kumpara before na nandito sa may bandang ilalim. So, nandito sa may bandang ilalim kasama ng mga parking sensor and the switch ng tailgate. And this one is the automatic headlight switch. Stability control. Dati yung stability control nandito sa may four-wheel drive options. So sa steering control, we have here the lane keeping, the front sensor, cruise control, and then modes for your head unit. So call buttons, volume, and then yung voice control. So yun naman toggle switch, nandito lahat ng lights, signal lights, wipers, and yung magandang cluster gauge. So sa cluster gauge, compared with the LC200, this one meron siyang mas malaking LCD screen sa gitna. Yet meron pa rin siyang analog, yung kanyang tachometer and yung kanyang speedometer. Also with the temperature, the fuel. Dito na tayo sa head unit, sa napakagandang dashboard niya. Pansin na pansin yung 12.3 inch na infotainment system and yung kanyang climate control. Yan. So blue yung kanyang accent color ng ilaw. Meron kang manual control for the AC and pwede din dito sa infotainment. Also, meron ka rin ditong buttons for the audio. Meron ka rin ditong navigator. So itong maganda dito, kung ang magko-control is from the driver side, pwedeng andito ang shortcut. So kung gusto naman i-control ng nasa passenger, pwede mo rin lang itong pindutin. So yan yung magandang feature niya. And this one also is an Apple and Android CarPlay capable. So unlike dun sa LC200, in-upgrade pa yon. So the entire car has a JBL sound system, kaya maganda na rin ang quality ng music nito, ang sounds nito. Binalik na rin CD. So yan, JBL. Then the four-wheel drive options. So sa LC200, makikita nyo before, nandito siya. This one, hindi ba nila? Medyo mas simple yung dating, pero mas mas parang sporty and elegante. You have the mode select. This is the different driving mode. So the different driving mode na meron dito is the Eco, Comfort, Normal, Sports, Sports S, and the Custom. So yan yung different driving modes. So meron tayong multi-terrain, and then the downhill assist control, then the turn assist meron din to sa 200, central diff lock, and then the 4 high and the 4 low. Meron din tayo ditong cup holders, yung cup holder dun sa LC200 with cover. This one, nakabukas na siya. Ang maganda dito, pwede mo siyang pagkaroon ng height adjustment, may parang bolster siya. Hold brake assist button naman is the assist for the brake pag nasa mga inclined position yung sasakyan mo para hindi siya umatras agad. Then, wireless charging dock. So, yung kanya namang shift area, hindi siya gated, diretso lang siya, unlike dun sa LC200. So, multimatic din siya. Pagdating dito, you can do the plus and minus. So, dito din yung trip. So, usually, merong needle dito sa cluster gauge, pero this one, button na rin siya. And then, the idle up,
Ginagamit to usually sa mga winter countries para bubilis uminit yung engine. And then the 360 view. So yan yung 360 view mo. Console box can be open on both sides. Yan. Meron pa rin siyang cool box. So yung cool box lumiit din compared dun sa 200. So dito naman meron tayong lalagyan ng shades, the map lamps, and then syempre may favorite part sa sasakyan, sunroof, moonroof, and then the switch and the control nitong sunroof, moonroof natin. Dito naman sa sun visor, meron din siyang ilaw pag binukas mo tong salamin. And dun sa LC200, pag tinanggal mo to, may extrang isa pang sun visor. So yun yung tinanggal nila dito. You have the auto dim rear view mirror. So katulad din ng LC200, yung feed pag nag-reverse ka, nasa head unit. And we have here the console, the glove box. So yan, andyan yung kanyang manuals, the booklets. Meron tong HUD display na pag tumatakbo ka, makikita mo yung speed mo. So may speedometer siya, and then nakalagay kung anong gear ka, and then kung anong RPM ka. And then meron din siyang lane keeping monitor, makikita mo din doon. Okay, before we go to the exciting part, the test drive part, pakita muna natin yung napakaganda niyang wheelset. Like last time dun sa LC200, let's check this one out. So for the wheelset, super interesting. So it's wrapped with Nito 420 katulad nung sa LC200. So yung kanyang rims is a TE37. So ang set nito is 280,000. Ang cap nito, the cap alone is 150,000. And yung brake set niya is 420,000. So yung goma naman niya is around 90,000. So kung kukumputin mo, nasa 950,000 alone yung wheelset niya. Kasi yung kanyang lug nuts, 12 na eh. So, very interesting kasi isipin mo napaka mahal nito. Almost $1 million for a wheel set and a brake set. So, dito naman sa gilid, we have chrome side mirrors and keyless entry, chrome Land Cruiser, the usual running board, step board. Tapos, ganun din yung handle dito sa passenger. So, nandito ang kanyang fuel tank sa kaliwa. And yun, so makikita mo, nagbawas siya ng mga chrome accents. From the previous Land Cruiser, talagang makikita mo, ang daming chrome. And wala rin siyang badge sa gilid, other than this Land Cruiser dito sa may bandang baba. I think we're good for a test drive. Ang maganda dito, kasama natin yung brother ko, yung may-ari na to. So, may interview natin siya sa kanyang experience sa almost 2,000 kilometers na drive niya to. Versus sa akin na first time ko lang. So, let's go for the test drive. Ito, automatic yung eco mode niya. Parang yung Super Grandia, no? Hanggat hindi ka nagpapalit dito sa mode select ng drive mode. Ganda, comfort mo. Pati ano to, suspension. Astig ah. Pero iba nga yung suspension, no? Ramdam mo agad kumpara sa 200, no? Rear cross traffic alert. Aba, makikita rin nyo yung tumatawid sa likod mo, no? Blind spot monitor. Blind spot monitor, common na yan eh. Pero yung rear cross traffic alert, lalo na yung mga motor dito sa atin, diba bigla-biglang dumadaan sa likod natin yan. Tapos masasabitan ka nang hindi mo mararamdaman. So nakapasok na tayo ng Calax para maramdaman natin yung optimum performance, yung kanyang drive experience talaga. Maganda kasi yung karsada dito. Please obey all traffic regulations. Yes po. Ba't siya nagsasalita? Lagi. Nade-detect dito kung ano yung speed. So hindi ko sinusunod. Pagka nakakita sa gauge. Konti lang naman inangat ko eh. Gusto nila pag sinabing 40-40. Ganon. Pero napapatayan. Pwede. Alam mo pag dinadrive mo to, tinitignan mo lang yung buong dash. Hindi ka na naboboard eh. Pogi eh, no? So
Sobrang ganda ng buong dash nito. Kung premium yung 200, talagang in-elevate nila pagdating dito sa 300. Talagang sulit yung upgrade. So, tumatakbo tayo ngayon ng 60, makapalag yung lane keeping assist pag talagang nawawala ka sa linya. Oo nga, ibang nga yung comfort nito, Dre. Talagang ano nga, improve. Normal man. Ipo-floor natin. Try natin to ha. Running tayong 60 ngayon, floor natin. Suabe. Suabe naman ito. Grabe naman. Tsaka yung shifting niya, as in wala ka talagang mararamdaman. Talagang literal super smooth, parang 99% talagang wala kang mararamdaman. Alam mo lang kung makambyo kasi yung tunog ng engine rev tumataas, tapos mawawala. Pero kung tuloy-tuloy, parang Tesla no? Oo. Ang isa talaga sa pinaka-the best sa kanya is yung driving feels eh. Yung pag nakaupo ka na dyan, siya na lang yung gusto mong gamitin. Tsaka pag, yung iba kasi pag nag-drive ka ng SUV, maghahanap ka ng maghahanap ka ng sports car eh. Dito pag ito yung dinadrive mo, parang sports car SUV na eh. So ngayon, we're driving the Sports S Plus. So i-floor lang natin ng konti. We're running 80. Nga, mas mahatak nga, grabe. Pati yung brake response niya nag-improve. Lahat. Tapos medyo titigas yung yung naging stiff nga yung manibela. Sobrang lambot na manibela nito ha. Ang layo sa ang layo sa kahit na sabi mong umili ko tayo ng 60. Maganda. Balik natin siya sa normal. Dre, sa mga sports car na na-drive mo, sa dami ng sasakyan na na-drive mo, ano yung mako-compare mo dito ng pinakamalapit? Mako-compare ko siya. Pag sinabing comfort at bilis, isa lang naiisip ko eh. Mustang. Tama. Kasi yan, na-try ko na yung Turbo S, yung R8, 488. Kumbaga, pero pag-usapang comfort na may bilis. Mas komportable sa akin yung pag inupuan ko yung upuan ng Mustang. Iba talaga. So yun yung pinaka-closest dito. Yes. Siyempre hindi naman lahat ng may ganito pinang-off-road. Pero siyempre, with the name Land Cruiser, wala ka nang kailangan i-verify. So ang tinitingnan natin dito ngayon, which is the common use, which is the road use. So kung gamit mo siya sa karsada, talagang ang mafe-feel mo talaga dito, comfort. No doubt na pagdating sa off-road, kasi yung BJ20, which is yung unang-unang Land Cruiser, inakyat yun sa Mount Fuji. Dumating yun hanggang doon sa Station 3. Imagine yung technology ng BJ20 way back, 4x4 lang tsaka D-block. So what more yung mga LC300. Pero nakapanood ako nung nakaraan sa Japan. Meron siyang nilaro din nila to sa off-road, and makikita mo doon walwal nilang ginagamit yung 300. Talagang grabe, wasakan talaga. Oo. Actually, 'di ba pati sa Dubai? Sa Dubai. Yung mga GR na ganito. Yes, yung Dakar series. Kumbaga wala ka nang kailangan question pagdating sa off-road capability ng Land Cruiser. Kumbaga ito, yung drive experience natin sa road, yun na lang yung natin tinitingnan natin. Since lagi ikaw nagda-drive nito, ngayon ka lang naging pasahero, kamusta yung feeling bilang pasahero? Mas masarap eh. Pero masarap siya drive, hindi nakakapagod. Pero dito sa passenger seat, sa height ko na 6'2", wala akong kaproblema. Oo. Ang dali humiga, ang dali lahat eh. Kahit yung normal sitting position ko, talagang okay ako. Napakaluwag. Ma-stretch mo yung legs mo ng maayos. Oo, kahit nga magde-D4 ka, kaya pa eh. Magde-D4 ka, kaya eh. Oo. Nasa harap ka. So, maluwag. Sobrang luwag niya. And then yung upuan niya, kung yung feeling ng LC200 ay natuwa na ako dun sa upuan, mas lalo dito. Oo, iba rin yung upuan nito. Iba na rin yung upuan talaga nito. Siyempre, most of the time, yung mga head unit display natin, kung ano yung pipindutin mo na settings, yun lang yung lalabas. So ito siya, yan yung
kung magti-trail ka or mag-off-road ka, gagamitin mo to para makikita mo kung yung nagpo-function. Oo, yung differential mo. So makikita mo rin dyan pag nag-H4 ka or mag-L4, makikita mo dyan. Tapos, ito yung G-force ng sasakyan. Tapos yung lalim ng paa mo sa accelerator. Oo nga, no? Tsaka sa brake. Preno. Talagang real time, oh. Ito mo. Tapos yan. Pag promeno, ang galing ah. Parang pag umataw ka, atras din yung G-force. Oo nga, ito. Diba? Tapos yan, lahat. Music. Tapos yung trip information mo, lahat nandito pag dinavigate mo. Tapos na pagpapalit-palit mo yan. Parang kang naka-iPad na din, no? So yun yung drive experience natin dito, no? And babalik na kami kasi may lakad pa sila Eric. Overall, syempre wala ka naman na pwedeng ipinta sa sasakyan na to. For me, siguro masyado ka na lang technical kung may masasabi ka pa dito sa LC300. Kasi kung sa 200 nga impressed na tayo, considering all the safety functions, mga options, kumbaga coolest options nandito na Pag sinabi mong Land Cruiser, off-road capability, comfort, function, nandito na lahat. So, tsaka yan, ang damot naman ni Bella, parang Ford no? Iba din kasi yung pag LC300 yung dala mo. Alam mo yun, parang meron kang ibang status symbol. So pag halimbawa nakita ng mga car enthusiasts, parang wow. Diba? Iba yung wow factor So madami kasing curious na car enthusiasts. Siyempre, iba gusto nila malaman kung ano yung interior, ano yung driving feels coming from car enthusiasts. Kasi may mga ibang car review na pag pinanood mo kasi medyo bitin. So at least this one may perspective ng passenger at saka nung mismo may-ari after using it for almost 2,000 kilometers. At least iba kasi pag car review yung iba hindi nila nadadrive. So this one may comment from first time mag-drive ng LC300 versus dun sa talagang nagda-drive na nito. Kasi syempre iba yung ginagamit mo Diba, sabi ko nga, yung for example, yung mga post ko dun sa page ko, yung usage ko before sa Everest. So, hanggat hindi ka tumutungtong ng certain mileage, hindi mo mabigay yung full assessment mo sa kotse. Yes. So, diba nung pinopromote pa lang to sa Japan, nakita nila nung ni-reveal ni Toyota, nalaman nila V6. So yung iba binasyagat. Kasi ba't daw di na V8, mabibitin daw kasi mabigat, malaki. Ngayon, nung nagkaroon tayo dito sa market at sa na-drive Philippines, tapos na-drive na nila, diba lahat sila sabay-sabay nagbenta ng Land Cruiser nila na LC2 para palitan ng LC3. Nagtalo nun sa 3. Yes. Kasi nung araw na binili ko to, yun yung first drive mo. First drive ko na rin sa kanya yun. So akala ko this will be just like another lang. Same feels with the LC2 na modelo. Pero nung drive ko siya, kung ano yung mga comment mo kanina, ganun na ganun din ako. Talagang napawaw ako sa power kasi niya, sa niya. LC2 V8 given 4.5 liter engine, pero ramdam mong bumibuelo Ito hindi, pag flinor mo talagang send it talagang binibigay niya talaga Actually magkaiba yung ganda nila Hindi mo siya pwedeng direktang i-compare na mas maganda to tsaka mas maganda yon. Yes, may kanya-kanya silang specialties. Nag-outstand yung isa dito. Yun. Ako naman ang comment ko dito, Dre. Para tong ito yung pwede mo sabihin na sports car na nasa katawan ng SUV. Yun. Ito yung pwede ko masabi kasi talagang nung hinataw ko kanina, talagang sabi ko parang Mustang. Parang 5 liter na Mustang. Parang GT. Actually kaya nga hindi ko masyadong namimiss yung Type R ko Kasi ang sarap na ito gamitin. Ang sarap gamitin. Totoo. So abangan nyo sa next vlog ng
nakasakay ka na ba episode, it's gonna be the Hilux GR reveal. So from all stock, ano siya, nagkaroon siya ng minor upgrades. Meron siyang bagong wheelset, meron siyang bagong exhaust, pero yung suspension kinip yon kasi talagang napakaganda ng suspension nun. Nung tinest drive ko rin yun, iba rin. The usual naiisip natin pag Hilux matagtag, ito hindi. Malayo. Malayong malayo. Yung sa ano mo, sa FJ mo, inabangan ko yun. Alin? Yung nakasakay ka na ba na FJ naman, tapos ganun na yung wheelset. Siyempre yung iba, yung curiosity nila. oo, na from stock, natatakot sila magpalit na baka daw pag malaki na yung gulong, yung mags, wala ng power. So actually maganda rin tong ginawa mong vlog, at least may perspective ng gumagamit, yes, di ba? at saka from stock to naka-modify, Maintindihan nila na ano yung changes. most of the time yung mga takot magpa-modify na pag nagbago ng gulong, baka Fuel consumption. oo, so at least lahat yon may re-reveal mo siya. Susunod natin, meron din tayo doon, may hybrid tayo na ite-test drive. Tapos Evo, magte-test drive tayo ng Evo. So madami kayong aabangan sa nakasakay ka na ba episodes na to, kasi ang dami namin pwedeng sasakyan na i-feature dito. So abangan nyo lang lahat yun. So bago po natin tapusin ang episode na to, gusto ko lang po ipagbigay alam na ang Enthusiast since day 1 po ay naka-sale. So it's gonna be a buy one take one for the shirts. Lahat po ng size, lahat ng design, buy one take one for 800 pesos. Ganon din po sa aming hoodies, 1,200 naman po, any design, any color. And also malapit na rin po ang aming Philippine Loop. So it's gonna be on March 10, 45 days of exploration around the entire Philippines. 8 crews, 2 rigs, sa buong Pilipinas po, i-discover po natin yung mga lugar na hindi pa po masyadong napupuntahan, yung mga pagkain po na masasarap. Tapos, aalamin din po natin ang culture and tradition ng bawat lugar. So, from Bismin to North po kami. So, abangan nyo po yan. Weekly po, meron po kaming updates, may upload po kami sa aking channel. At ganoon din po sa mga fellow content creators ko. Sama ko po dito si Tatay Chabs, si Blake Episode, at syempre si Mr. Everywhere. So, pagkatapos din po nito, ang susunod po natin is the Hilux GRS reveal, and then isusunod naman po natin itong legendary SR5 na LN166. After po niyan, meron naman po tayong JDM. So, Evo naman tayo, yun naman ang ating i-feature. And marami pa po, susunod po yung ating FJ, yung Project Looper din po natin. And on February 9, nasa Crystal Beach po kami, okay camp out. May slots pa po. Iiwan ko na lang din po sa description ng link na to para po pwede kayo mag-register. Makakasama nyo po kami. Nandun din po yata sila Ninong Rai. So, nandun din po sa description na to yung link para sa shirts. So, yun lamang po sa mga bago pong nanonood ng Jack episodes. Welcome po sa aming channel. Sa mga dati naman pong nakasubaybay na, maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. 70k na po tayo. Road to 100,000 for the silver play button. Yun lamang po. Thank you again and ingat!